Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Diano. 67 taong gulang. Nasa edad 25 ako noon nang may mga bagong saltang dumating sa aming lugar, sa Negros. Isa sa mga bagong salta ay ang isang napakagandang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Corazon. Ang mga kabahayan sa aming baryo ay medyo magkakalayo, ngunit magkakakilala naman ang mga taga roon. Tumutuloy si Corazon sa isang maliit na kubo sa pagmamay-ari ni Manong Jacinto, isang matanda na nag-iisa na lang sa buhay dahil patay na ang kanyang asawa at ang mga anak nito ay may mga sari-sarili na ring mga pamilya. Ang kubo ay nasa likod ng bahay ng matanda. Ayon sa mga tsismosa ng aming lugar ay bigla na lang daw dumating itong si Corazon at hinahanap ang bahay ni Manong Jacinto. Nag-usap na daw sila ng matanda at binigay pa nga sa kanya ang susi ng kubo. Itinuro naman ng mga tsismosa ang lugar at doon nga nagre-renta si Corazon. Nang tinanong si Corazon kung nakita ba niya si Manong Jacinto, ay napailing lang ang dalaga. Hindi niya alam kung asan ito dahil nagkausap lamang sila noong 1 linggo pa. Palangiti si Corazon at palakaibigan, lalong-lalo na sa mga kalalakihan sa amin. Ultimo may asawa ay nagkakagusto na rin sa kanya, kaya halos lahat ng mga kababaihan sa amin ay galit sa kanya. Isa ako sa mga lalaking nahuhumaling sa babaeng ito, ngunit nahihiya ako, Kuya Bari. Sa katunayan, hindi siya ang unang babaeng napusuan ko noon. Meron pang mga babaeng nauna sa kanya, kaya lang napakatorpe kong talagang tao, kaya lagi akong nauunahan ng mga karibal ko. Hanggang sa mga panahong iyon, hanggang tingin lang ako kay Corazon habang kinakausap siya ng mga lalaki sa amin. Gusto ko sanang malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa babaeng ito. Kung saan sila ni Manong Jacinto nagkakilala, ngunit ang nakapagtataka ay ilang araw ko nang hindi nakikita talaga ang matanda. 2 araw bago dumating si Corazon ay umalis si Manong Jacinto na bihis na bihis. Parang binata na nakapumada pa ang buhok. Nakapantalo ng kaki at nakapolo ng puti. Naninibago ako kay Manong Jacinto sa araw na iyon, Kuya Bari. Sinubukan kong tanungin ang mga kapitbahay kung alam ba nila kung nasaan ang matanda. Ngunit ang sagot lang nila ay umalis at mukhang may aakyatan daw ng ligaw dahil sa itsura nito. Hindi rin nila nakikita na itong si Manong Jacinto. Pati ang mga kamag-anak nito ay walang alam na. Hindi naman daw sinabi kung saan papunta. Natawa pa nga ako dahil sa tanda ni Manong Jacinto ay naghahanap pa ng bagong mapapangasawa. Pagkalipas ng 3 araw simula ng pagdating ni Corazon ay may bagong salta na naman sa aming baryo. Sa pagkakataong ito, ang bagong dating ay isang lalaki. Mukha siyang rebelde dahil sa itsura niya. May balbas at mahahaba ang buhok. Naghahanap din ito ng matutuluyan sa aming lugar. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Berting, ang lalaking ito. May 2 pa namang kubong mauupahan ang isa sa aming kapitbahay, kaya doon tumuloy si Berting. Kung palangiti at palakaibigan si Corazon, si Berting naman ay kabaliktaran. Noong bagong dating pa lang siya ay natatakot halos lahat ng tao dahil sa itsura niya. Mukha kasing hindi gagawa ng mabuti ito. Ngunit noong nakausap ko na siya ay mabait naman, ngunit napakatahimik lang na tao. Mabilis naman kaming naging magkaibigan, ngunit sa pagdaan ng araw ay may napapansin ako. Lagi siyang nakamasid sa bahay ni Corazon.
Masama din ang mga tingin niya sa mga lalaking nakakausap nito. Kung tatanungin ko naman siya, ay lagi naman itong umiiwas. Palagay ko may gusto din ito kay Corazon. Parang may dumagdag sa mga karibal ko sa dalaga. Dumaan ang isang buwan. Nakapagtatakang unti-unting nababawasan ang mga nanliligaw kay Corazon. Isa-isang nawawala ang mga lalaking nanliligaw sa kanya. Minsan may sumugod sa kanyang bahay dahil ang paalam ng mga lalaki ay magkikita sila ng babae sa gubat pero wala namang ebidensya kaya laging nakakalusot si Corazon. Minsan naging usap-usapan ng mga tsismosa na baka pinatay ang mga iyon sa isa sa mga karibal nila kay Corazon. Kahit bangkay nila ay walang natagpuan kaya puno ng pag-aalala ang mga kamag-anak ng mga nawawala. Kahit ganoon ang nangyari, ay hindi pa rin ito hadlang sa aking kagustuhan na ligawan itong si Corazon. Sobrang ganda niya talaga, Kuya Bari. Maputi at may maamong mukha. Nahuhuli ko si Corazon paminsan-minsan na sumusulyap sa akin, kaya sa wari ko'y gusto din ako ng dalaga. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Nang matsyempohan ko na nag-iisa itong si Corazon sa kubo niya, ay nilapitan ko siya at kinausap. Habang kami po ay nag-uusap ni Corazon, ay nakikita ko si Berting na iba na kung makatingin sa amin. Nagdududa na tuloy ako na baka meron siyang kinalaman sa mga nawawalang manliligaw ni Corazon. Iba po kasi ang kutob ko sa mga kinikilos nitong si Berting. Isang araw ay may usapan kami ni Corazon na magkita sa kakahuyan malapit sa ilog. Sekreto lang daw namin iyon sapagkat siguradong ikasasay ako ang aming gagawin. Ikinatuwa ng puso ko na sa lahat ng lalaki doon sa amin ay ako ang kanyang napili. Papunta na sana ako nang bigla akong harangin ni Berting. "Oh, bakit? Anong kailangan mo, Berting?" Biglang tanong ko sa kanya sa salitang hiligay nun. Pero itatagalog ko na lang po ang aming pag-uusap para mas madaling maintindihan ng inyong mga tagapakinig. "Saan ka ba pupunta? Gusto mo bang mapahamak gaya ng mga kapitbahay mo rito?" Pagbabanta ni Berting sa akin. Ha? Anong mapapahamak? Bakit? Teka, may kinalaman ka ba sa mga pagkawala ng mga kalalakihan dito sa baryo? Anong ginawa mo sa kanila?" Sunod-sunod kong tanong sa kanya. "Wala akong kinalaman sa pagkawala nila. Gusto lang kitang balaan, Jano. Hindi mo alam kung ano ang tunay na pagkatao niyang si Corazon. Wala akong ebidensya pero malakas ang kutob ko na si Corazon ang dahilan sa pagkawala ng mga kapitbahay natin dito. Minamanmanan ko siya pero hindi ko siya matsyempohan dahil bigla na lang siyang nawawala kapag sinusundan ko siya." Paliwanag sa akin ni Berting. Nakinig naman ako sa mga sinabi niya, ngunit binabantayan ko ang mga kilos niya. Baka kasi bigla lang may gawin sa akin ang lalaking ito na hindi maganda. Wala naman siyang daladalang kahit na anong patalim. Isang buntot pagi lang ang kanyang binibitbit. Nakuryoso lang talaga ako, Kuya Bari, kaya pinakinggan kong mabuti ang mga paliwanag niya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa pagkatao niya at sa mga nangyari sa baryong pinagmulan niya. Nabigla ako sa aking mga nalaman. Isa siyang ordinaryong tao, ngunit pinili ang maging manunugis ng aswang dahil sa nangyari sa nakatatandang kapatid niya.
Hinahanap niya ang pumatay rito at sa palagay niya, si Corazon ang may gawa nun. Mas lalo akong hindi makapaniwala sa mga sinabi niya tungkol sa totoong pagkatao ni Corazon. Dahil wala namang malakas na katibayan na ipinapakita ni Berting, kaya hindi ko siya paniniwalaan. Ano? Ano bang pinagsasabi mo, Berting? Sigurado ka ba na si Corazon at ang aswang na pumatay sa kapatid mo ay iisa? Nahihibang ka na yata eh. Ay nako, kahit ano pang sabihin mo, hindi mababago ang pagmamahal ko kay Corazon. Pambabara ko sa mga sinasabi niya. Hindi pa tapos magsalita si Berting ay umalis na kaagad ako. Wala na siyang nagawa para pigilan pa ako. Marami pa siyang sinabi, ngunit hindi ko na talaga ito pinakinggan pa. Napapaisip tuloy ako sa mga sinasabi niya. Wala na akong pakialam sa mga oras na iyon. Basta ang nasa isip ko ay gusto ko si Corazon. Lagi na lamang akong binabasted o nauunahan. Si Corazon lang ang kaisa-isang babaeng tumanggap sa akin, kaya hindi ko na palalampasin pa ang oportunidad na ito. Baka gawa-gawa lang ni Berting ang mga iyon para layuan ko si Corazon. Hindi ko pa siya masyadong kilala, kaya malay ko, baka nagsisinungaling lang siya. Sa ganda ba naman ni Corazon, pinagkakamalan itong aswang? Napailing na lamang ako. Hindi nagtagal, malapit na ang oras ng aming pinag-usapan ni Corazon, kaya nagmamadali akong pumunta doon. Nakarating ako sa aming tagpuan. Nakaupo lang si Corazon sa isang bato sa may ilog. Nang makita niya ako, ay dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang kasuotan. Halos wala na siyang saplot, kaya napatulala ako dahil hindi ko naman akalaing gagawin niya iyon. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko sa mga oras na iyon, Kuya Bari. Kahit na ganoon ang ginawa ni Corazon, ay nananatili pa rin ang respeto ko sa kanya. Tinawag niya ako upang palapitin sa kanya. Maghubad na daw ako upang maligo. Medyo kinabahan ako noon dahil unang beses na nangyari sa akin ang ganito. Palingon-lingon ako sa aking paligid. Baka kasi may mga taong makakita sa amin, ngunit napakatahimik talaga ng lugar. Liblib naman kasi ang lugar na iyon, Kuya Bari. Kung hindi pa sinabi ni Corazon ang tungkol sa lugar na iyon, ay hindi ko malalaman na meron palang magandang tagong lugar doon. Kahit nahihiya, ay naghubad ako ng pang-itaas. Hinubad ko rin ang aking pantalon pero iniwan ko ang aking boxer shorts. Sinundan ko si Corazon. Bahala na, sabi ko sa sarili ko. Mangyari na ang dapat mangyari. Papalapit ako ng papalapit sa kanya. Nakatalikod lang siya sa akin. Hinihintay niya ako at nang dumampi ang mga kamay ko sa balikat niya, ay bigla niya akong niyakap. Ramdam ko ang katawan niya. Kahit malamig ang tubig sa ilog, ay uminit ang aking pakiramdam, Kuya Bari. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin, kaya niyakap ko rin siya pabalik hanggang sa bigla ko na lang naramdaman na parang may bumabaon na matulis na bagay sa aking likuran. Humahapdi ito, kaya napaaray ako. Sinusubukan kong kumawala sa pagkakayakap ni Corazon dahil sumasakit na talaga ang aking likod. Pinilit kong itulak siya papalayo sa akin, ngunit mas lalo siyang kumapit. Nagpupumiglas ako at buong lakas na kumakawala sa kanya. Nabigla ako at kilabot ang gumapang sa aking buong katawan nang makita ko ang bumungad sa aking harapan. Isang nilalang na ubod ng pangit. Matalas ang ngipin at ang mga kuko nito. Nalilisik ang mga mata nito na nakatitig sa akin. Sa sobrang takot ko ay hindi ko magawang gumalaw. Nakatulala lamang ako at nakatingin sa halimaw na iyon. Mabilis itong lumapit sa akin at pinagkakalmot ako.
Hinarang ko ang aking mga kamay para depensahan ang aking sarili. Bago pa man ako makagalaw ay nasugatan niya ako sa dibdib. Tumakbo ako ng mabilis pabalik sa pinanggalingan ko habang hawak ang aking mga sugat. Kahit masakit ay pinilit kong kayanin ito, Kuya Bari. Hindi pa ako nakalayo sa ilog, naabutan ako ni Corazon. Tumalon ito sa harapan ko. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Sobrang bilis talaga ng kanyang pagkilos. Tuluyan na siyang nagbago ng kanyang anyo. Akala ko katapusan ko na nang bigla na lang itong namilipit sa sakit. May tumama pala sa likod nito kaya bigla itong napahiyaw ng napakalakas. Nang silipin ko ay nakita ko si Berting. Bitbit niya ang kanyang buntot ng pagi. Pinaghahampas niya ang halimaw sa buntot paging daladala niya. Matapos yun ay inilabas din niya ang kanyang itak at pinagtataga niya ang aswang. Sobrang tinis talaga ng sigaw ni Corazon. Kahit natamaan ay nagawa pa rin nito ang tumakas nang makakita ito ng pagkakataong makaalis. Hahabulin pa sana ni Berting ang patalon-talong nilalang na iyon, pero nang makita niya ako na bigla na lang bumagsak dahil sa sugat na natamo, ay mabilis niya akong tinulungan. Hindi ko na namalayan kung ano ang mga sumunod na nangyari dahil nang magising ako ay nasa bahay na ako ni Berting. Maingay sa paligid dahil kinakausap ni Berting ang mga kapitbahay namin pati ang punong barangay. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang mga nalaman. Noong una ay ayaw maniwala ng mga tao, ngunit nang pinatunayan ko na totoo ang sinasabi ni Berting ay umaksyon kaagad sila. Nakapagdesisyon ang punong barangay na halughugin ang buong kakahuyan dahil baka tama ang hinala ng mga tsismosa na si Corazon ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kalalakihan ng aming baryo. At hindi nga sila nagkamali. May mga natagpo ang mga damit at buto-buto ng mga tao sa isang kuweba na malapit lang sa ilog na aming pinagtagpuan nitong si Corazon. Nakilala ang iilan ng mga ito dahil sa mga damit na natagpuan sa lugar na iyon. Pati ang mga anak ni Manong Jacinto ay nakilala din nila ang damit at mga gamit ng kanilang ama. Nagluksa ang mga kamag-anak ng mga biktima ni Corazon. Muntikan na rin akong maging biktima kung hindi ako sinundan ni Berting. Kuya Bari, malaki talaga ang utang na loob ko sa kanya. Hindi na alam ni Berting kung saan pumunta si Corazon, pero alam niya kung anong klaseng aswang ito. Si Corazon ay isang aswang na tinatawag nilang mandarangkal. Aswang na puro lalaki ang mga binibiktima. Inaakit niya ang mga ito at pag nahulog na ito sa bitag niya, ay tsaka niya lalapain at kakainin ang mga ito para mapanatili ang kanyang lakas. Hindi pa rin tumigil si Berting sa paghahanap kay Corazon hanggang sa nabalitaan na lamang naming napatay na pala ito. Malubhang nasugatan pala ito ni Berting at hindi na nagawang makapagpagaling ng sarili niya ang nasabing aswang. Lahat na din ng mga lalaki sa aming baryo ay tinutugi siya kaya hindi na nitong magawang makapangbiktima pa. Matapos ang pangyayaring iyon, naging matalik na magkaibigan kami ni Berting. Akala ko nga natatanda akong mag-isa sa buhay dahil medyo na-trauma na rin ako sa mga karanasan ko sa mga babae, lalong-lalo na sa aswang na si Corazon. Ngunit may dahilan pala kung bakit kami pinagtagpo ni Berting. Kung hindi dahil pala kay Berting, ay hindi ko makikilala ang bunsong kapatid niya na sa kalaunan ay aking naging asawa.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Pagpalain sana kayo ng Panginoong Diyos. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Diano. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kathy. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay personal na karanasan ko po na nangyari na di ko malilimutan. Nakahiligan ko po na maligo ng gabi. Hindi pa naman ako nagkaroon ng kakaibang karanasan sa tuwing ginagawa ko ang bagay na iyon. Kampante naman ako dahil nga ang banyong pinaliliguan ko ay sa silid ko rin. Hindi ko naman inisip noon na may posibilidad pa rin palang makaranas ako ng nakakatakot na karanasan. Nang gabing po iyon ang aking naging kauna-unahang karanasan hanggang sa naulit po. Bali, ang unang beses ay pagkatapos naming kumain. Pumasok ako sa aking silid upang magpahinga ng ilang minuto at saka nagpasyang maligo. Bago ang lahat ay inihanda ko muna ang aking mga damit na gagamitin at maging ang iba ko pang kakailanganin. Nang matapos na ako sa paghahanda ng lahat ay pumasok na ako sa banyo ng aking silid. Kaagad akong nagsimula ng aking pagligo. Hindi ko na naisarado pa ang maliit na bintana ng aking banyo dahil sigurado namang wala namang sisilip doon dahil gabi na nga. Noong una ay wala namang kakaiba, subalit nang nasa kalagitnaan ako ng aking pagligo ay bigla na lang akong nakaramdam ng naging maalinsangan ang aking paligid. Laking pagtataka ko naman noon kung bakit ko nararamdaman ang mga bagay na iyon, gayong basang-basa naman ang aking katawan ng tubig. Hinayaan ko na lang muna iyon at saka ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Ilang sandali pa ay naging normal na ang lahat. Nawala na ang maalinsangan kong paligid. Napailing na lamang ako dahil sa nangyari sa akin ng mga oras na iyon. Naisip ko pa nga noon na marahil dahil sa napakainit ng araw na iyon kung kaya lumalabas ang init sa loob ng aking katawan at iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na iyon. Hindi pa rin ako tumigil sa mga bagay na ginagawa ko ng mga sandaling iyon hanggang sa napalingon ako sa bintana ng aking banyo. Hindi ko alam pero kinabahan ako nang mapatingin ako roon. Kahit pa na wala naman ako nakikitang kakaiba sa parting iyon. Dahil sa nangyari ay nagpasya akong tapusin na ang aking pagligo. Dali-dali ako sa aking mga kilos. Nang makapagbihis na ako ay lalabas na sana ako ng aking silid ngunit nakaramdam ako ng takot nang hindi ko mabuksan ang pinto ng aking banyo. Dahil doon ay nataranta ako. Katok ako ng katok sa aking pintuan habang sumisigaw ng pangalan ni Mama. Sa hindi ko malamang dahilan ay napatingin ako sa nakabukas na bintana ng aking banyo. Takot man ako ng mga oras na iyon ay pinilit ko ang aking katawan na tunguhin ang bintana. Isinarado ko iyon at saka bumalik sa pintuan. Muli kong sinubukang buksan ang pinto at sakto namang bubuksan na rin sana nila Mama gamit ang susi ngunit nauna lang ako sa pagbukas dito. Kaagad nila akong tinanong kung ano ang nangyari sa akin. Dahil nga namumutla raw ang mukha ko. Subalit
Bagkus na sabihin sa kanila ang nangyari ay naging sarado na lamang ang aking bibig at sinabi sa kanila na umaarte lamang ako. Mabuti naman at naniwala naman si Mama at lumabas na sa aking silid. Napabuntong hininga naman ako at napahiga sa aking kama. Hanggang sa mga oras na iyon ay napapaisip pa rin ako kung ano nga ba ang nangyari. Sa labis na pag-iisip ko ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Lumipas ang mga araw at paunti-unting nawawala na sa isip ko ang pangyayaring iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hanggang sa dumating ang gabing naranasan ko ulit ang bagay na iyon. Pero sa pagkakataong iyon ay may nakita akong kakaibang bagay na mas dumagdag pa sa takot ng aking nararamdaman, lalo na nang malaman ko kung ano ang nakita kong iyon. Katulad ng nakasanayan ko, naligo ako ng gabing iyon. Nasa kalagitnaan ako ng pagsasabon ng aking katawan nang pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Napapailing pa ako dahil malimit kong nakakalimutan na isarado ang bintana ng aking banyo. Hinayaan ko na lamang na buksan iyon dahil pagkatapos kong maligo ay isasara ko rin naman iyon. Kahit napakiramdam ko na noon ay may nakamasid sa akin mula roon ay hindi ko lamang pinansin pa. Nagpatuloy ako sa aking pagligo hanggang sa matapos ako ng aking pagbibihis. Lalabas na sana ako ng banyo nang mapatingin ako sa bintana. Sa pagkakataong iyon ay bigla ko na lamang naramdaman na hindi ko na maigalaw pa ang aking katawan. Hindi ko alam pero unti-unti akong may naaaninag doon. Ilang sandali pa ay halos mapasigaw ako nang may makita akong mabalahibong kamay na ipinapasok sa bintana ng aking banyo. Hindi ko alam kung ano iyon pero takot ang bumalot sa aking sistema. Walang ano-ano pa ay bigla na lamang akong nakarinig ng mga pagkatok sa pintuan. Sigaw ako ng sigaw, lalo pa nang may maaninag akong pares ng mapupulang mata na nakatingin sa akin. Pilit namang binubuksan ng aking mga magulang ang pintuan ng aking banyo. Hanggang sa mabuksan nila ito at nakita rin nila ang bagay na aking nakita. Kaagad akong niyakap ni Mama at si Papa naman ay kaagad tinungo ang bintana. Kaagad rin nawala ang kamay na nakita namin at maging ang mapupulang mga mata. "Aswang! Isang aswang!" Iyan ang tanging sigaw ni Papa. Inalis naman ako ni Mama sa loob ng banyo at dinala sa aking kama. Si Papa naman ay lumabas. Narinig din kasi naming nagkaroon ng kaguluhan sa labas. May nagsisigawan na may nakita raw silang malaking ibon na dumapo sa puno ng niyog. Dahil doon ay tumakbo naman si Papa. Hinabol nila ang nasabing ibon. Hindi naman nila naabutan ito dahil nang malapit na sila sa puno ng niyog kung saan ito nakadapo ay bigla na lamang itong lumipad at lumayo.
Sinabi naman ni Papa sa mga kapitbahay namin ang kanyang nakita sa aking banyo, kung kaya't nilibot nila ang buong paligid. Wala namang nakita sila Papa, kung kaya inisip nila na baka ang ibong iyon din ang nagpalit ng anyo at sumilip sa akin sa banyo. Dahil sa nangyari ng gabing iyon ay malimit na akong paalalahanan ni Papa na isarado ang bintana bago ako maligo. Biniro pa nga ako nito na minsan lang daw na may mamboso sa akin, subalit isa pang aswang ang gumawa nito. Sinunod ko na lamang ang sinabi sa akin ni Papa. Sa tuwing maliligo na ako sa banyo ay isinasarado ko na ang bintana dahil ayaw ko na rin namang maulit pa ang aking karanasan. Madalas na rin akong napapatingin sa bintana ng aking banyo kahit na nakasara pa ito dahil naiisip ko na nga na baka buksan ito ng aswang nang hindi ko alam at habang naliligo ako ay nanonood na pala ito sa akin. Laking pasasalamat ko na lamang dahil hindi iyon taliwas sa naiisip ko na habang naliligo pala ako ay may mga pares ng mga mata ang matalim na nakatitig sa akin. Kuya Barry, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kapag po may oras ako ay isasalaysay ko rin po sa inyo ang kwentong aswang na ibinahagi sa akin ng aking mga kakilala. Salamat po sa pagbigay ng oras sa aking kwento. Kumagalang, Kathy. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leslie. Ako po ay 24 anyos. Isa po pala ako sa mga suki niyong tagapakinig at taga-subaybay ng mga bagong upload sa inyong channel. Naging libangan ko po ang makinig sa inyo, Kuya Barry, tuwing maaga akong nakakauwi galing trabaho. Bali isa po akong bed spacer sa may Caloocan. Mabait naman po ang aking landlady. Minsan po habang nakikinig sa inyo, naalala ko din na may mga kwentong kababalaghan pala akong tinatago. Isang kwentong alam kong labis na katatakutan ng lahat kapag naibahagi ko. Lumakas lang ang aking loob at naisip na ipadala itong aking naging karanasan noon bilang pagbabakasakaling maipaalam sa iba na may mga pamayanan din pala ang mga aswang at hindi sila pwedeng pakialaman. Sa probinsya kasi namin sa Negros, Kuya Barry, uso ang binyagan sa baryo. Yung pari lang ang nagpupunta sa bawat baryo at siya na ang bahalang magsagawa ng ritual para maging isang ganap na Katoliko ang isang bagong silang na sanggol. Kapag kasi pinilit pa naming magpunta sa syudad ay malaki na ang gastos. Tapos kailangan pang umarkila ng sasakyan, baon pa at maraming hindi inaasahang mga bagay na kailangang kumpletuhin para lang mabinyagan doon. Natutuwa noong araw ang aking mga magulang kasi nga libre na ang binyagang iyon at wala nang kailangang ihanda pa. Naalala ko, grade 6 ako noong magkaroon ng binyagan sa baryo na itinaon sa araw ng kapistahan ng aming baryo. Nag-iisang anak lang po pala ako, Kuya Barry, kaya wala po akong kapatid. Sa tuwing nakakakita ako ng maliit na bata ay hindi ko maiwasang mainggit. Ilan kasi sa mga kaibigan ko ay may mga kapatid. Kaya hindi na nila kailangan pang lumabas ng bahay para makipaglaro. Nalulungkot tuloy ako. Hindi sa nananakot ako, Kuya Barry, pero sa aming baryo kasi may isang sityo kung saan pinagdududahang aswang ang halos ng lahat ng nakatira doon. Sila din ay may sariling piyesta kasabay namin. Natuklasan namin ang tungkol sa kanila nang minsang may bakasyonistang naligaw sa kanilang kalye. Ayon sa nakasaksi, may kasiyahan raw sa loob ng sityo kaya naman pumasok siya para tumingin-tingin.
Bigla siyang kinabahan nang makitang tila pinagtutulungan siya ng mga tao sa pagtitig. Noong una, naaasiwa siya, ngunit katagalan, takot at kabana ang kanyang naramdaman. Ang mga tao doon ay hindi nagsasalita. Bumubulong lang sila. Ang kanilang mga mata ay protektado ng salaming itim at mababa ang tono ng tinig kapag nagsalita sila. Para silang walang emosyon, kaya naman nalalaman namin kaagad kung ang aming kausap ba ay aswang o hindi. Hindi sila nakikihalubilo sa amin, Kuya Bari. May sarili silang simbahan at pari para sa kanilang mga bibinyagan at ikakasal na residente. Dahil sa aming nalalaman tungkol sa kanilang tunay na katauhan, ay pinakaiiwasan namin na mapagawi sa kanilang lugar dahil sa takot na baka nga mabiktima kami ng mga aswang na iyon. Dati na daw kasing may nabiktima sa loob at lahat ng residente sa aming lugar ay kinilabutan habang pinakikinggan ang matinis na palahaw nito sa kailaliman ng gabi. Alam kong hindi naging madali ang manirahan sa lugar kung saan may mga halimaw. Pero wala eh. Kailangan naming mabuhay. Isang araw, nagising ako na abala ang mga tao sa aming lugar. Gusto kong manabik sa isiping piyesta na sa amin at maraming handaan. Kahit sa ang bahay tumuloy ay hindi makakalabas ang bisita nang hindi makakakain. Abala ang mga nanay sa pagluluto samantalang ang kanilang mga asawa naman ay inaatupag ang mesa, mga kubyertos at baso. Kailangan nilang ayusin ito ng maaga dahil kakaiba ang piyesta namin sa ibang lugar. Bisperas pa lang ay kanya-kanya na sa pagkain ang mga tao at iyong malalapit na kapitbahay na walang handa ay nakikitulong lang sa mga tahanang maraming putahe ang niluluto. Karamihan sa aming mga handa ay pork humba, sisig, adobo, fried chicken, afritada at mga kakanin. Isama na din dyan ang salad. Kung kaya't kahit may pasok ako noon sa school ay pinili kong umabsent dahil may programa sa plaza kung saan iba't ibang palaro din ang makikita kagaya ng nasa peryahan. Mamayang gabi, bala kong isama doon ang aking mga pinsan na kadarating lang galing ng Maynila para naman makapamasyal sila at makita ang ganda ng aming lugar kahit may nakakatakot na mga aswang sa kabilang kalye lang. Kasama ko sa tuwina ang kababata kong si Myla. Umaga pa lang ay nasa bahay na siya at naghahanda. Ang nanay ni Myla at ang papa ko ay matalik ding magkaibigan kaya nang pareho na silang magkaroon ng sariling pamilya ay naging magkaibigan din kami ni Myla. Naabutan ko siyang nagtutupi ng mga nilabhang kurtina na kailangan daw dalhin mamaya sa kapilya. Bago kasi ang kasiyahan ay kailangan muna na magmisa. Dito isisingit ang kasalan at binyagan. Unang pagkakataon kong maging ninang kaya sabik na sabik ako, Kuya Bari. Napaka-cute kasi ng anak ng kapitbahay namin na si Sammy. Kaya naman nang sabihin niyang pabibinyagan ang kanyang anak ay ako kaagad ang nagsabing gusto kong maging ninang. Mabuti na lang at pumayag ang aking ina. Tinulungan niya akong bumili ng regalo at damit na isusuot sa binyag. Mamayang 2:00 pa naman ito kaya ngayong umaga ay paggagandahin na muna namin ang kapilya para sa okasyon. Ang aming kapilya ay napalilibutan ng bakod. Sa kabilang kalye kasi naroon ang sityo ng mga aswang na sinasabi ko. Hindi ko alam kung bakit habang nagkakabit ako ng mga kurtina ay napansin ko ang isang ulong nakadungaw din sa aking kinaroroonan.
Napasigaw ako sa takot dahil umaga pa naman noon pero may nang aaswang na kaagad. Munti ka na akong mahulog kaya napakapit ako ng mabuti sa rehas na palamuti ng kapilya. Sumilip ako sa kabila at napagtantong hindi naman pala nakasilip yung ulo sa akin. Sa halip, kaya pala ito parang nakadungaw ay dahil sa nakatayo ang nasabing lalaki pero sa kanilang altar siya nakatingin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dala ng matinding kuryosidad, naisipan kong sumilip. Hinila ko ang hagdanan at dahan-dahang sumilip sa kung anuman ang ginagawa ng mga tao sa kabilang kalye. May nakikita akong nakasutan ng tao na sa tingin ko ay pari, ngunit kulay itim ang kanyang kasuotan. May mga babaeng karga naman ang isang napakagwapong sanggol na tumitingin na sa mga tao kahit pa man maliit pa ito. Hindi ko alam kung papaano niya nagagawa iyon, ngunit isa lang ang natitiyak ko. May sa maligno ang nasabing sanggol. Bumaba na ako at nagpatuloy sa aking ginagawa. Hindi ko na dapat sila sinilip pa. Sa pagkakaalam ko ay may kasunduan ang sityo namin sa sityo nila na walang masasaktan basta't walang lalabag sa kasunduan. Ito ay ang walang tatawid sa lugar ng bawat isa. Kung kaya't hinayaan ko na sila kahit inuudyukan ako ng aking kuryosidad kung papaano nga ba nila nagagawa ang kanilang pagbibinyag. Nagpatuloy ako sa aking paglilinis hanggang sa magulat ako nang may marinig akong matinis na boses ng isang sanggol na gumagapang sa ilalim ng mga upuan. Gusto kong matakot sana, Kuya Bari, habang iniisip kung papaanong nagkaroon ng sanggol sa loob ng kapilya at sino ba ang posibleng nalingat sa pagbabantay nito. Hinanap ko ang pinagmumula ng ingay at namanghanang makita ang isang napaka-cute na isang sanggol sa ilalim ng altar. Kinuha ko ito kaagad at kinarga. Hindi ko alam kung anong klaseng pananabik itong nararamdaman ko pero parang nakikita ko sa aking sarili na pwede ko siyang gawing kapatid. Dahil sa aking naisip, dali-dali akong umuwi sa bahay at dinala ang sanggol. Gulat na gulat sina mama at papa nang magdala ako ng maliit na bata sa bahay. Kuya Bari, para bang hindi sila makapaniwala na basta na lang iniwan ang sanggol na iyon sa loob ng kapilya namin. Sa hitsura naman kasi ng sanggol ay para itong anak mayaman. Magara ang kasuotan at malusog. Walang kahit na sinong nanay ang pwedeng mag-iwan ng ganitong kagwapong bata sa kapilya. Inungot ko sa kanila na ampunin namin ang bata. Ngunit tumanggi ang aking ina at ang aking ama. Baka raw nalingat lang ang mga nagbabantay dito o di kaya ay mga magulang at naghahanap lang ito ng tiyempo para makita ang kanilang nawawalang sanggol. Gustuhin ko mang magtampo, Kuya Bari, ay hindi ko magawa. Totoo naman kasi ang sinabi nila mama. Baka mamaya nababaliw na sa kahahanap ang mga magulang sa sanggol nila. Wala akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang desisyong bitbitin pabalik ang sanggol kung saan ko nakita sa kapilya sa pagbabaka sakaling maisuli ko siya sa kanyang naghahanap na ina. Kinahapunan, dumalo kami sa binyag, bitbit ko ang sanggol na napulot ko. Dahil ako ang ninang ng anak ng kapitbahay namin, masaya akong tumayo sa tabi ng sanggol. Nagulat ako nang pagwisik ng pari sa kanyang holy water sa amin
umiyak ang sanggol na bitbit ko na para bang natalsikan ng kumukulong mantika. Pumalaho ito na dumadagundong sa kabuuan ng kapilya. Lahat tuloy ng tao na nasa loob ay natahimik at natuon na lang ang atensyon sa maliit na sanggol na karga ko. Maya-maya'y may nakita kaming isang lasinggerong tatawa-tawang hinarap ang sanggol at dinuro. Ang sabi niya, patahimikin ko daw ito dahil ayaw niya ng maingay. Hindi na namin alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari dahil bigla na lang nawala ang sanggol sa braso ko at nakakapit na ito sa lasing na lalaki. Ni hindi namin namalayan kung papaano nangyari iyon. Bago pa man kami makagalaw, nakita ko kung papaano kinagat ng sanggol ang liig ng lasing kaya naman nagkagulo sa loob ng kapilya. Ang mga tao ay hintakot na nagtakbuhan at halos wala nang kahit na sino ang natira sa loob maliban sa akin, kay Father, sina Mama at Papa, yung sanggol at ang nakahandusay na lasing. Bumubulwak ang dugo sa liig nito matapos sapilitang kinuha ng lalaki ang pagkakagat ng sanggol sa kanyang liig. Nagsisigaw siya sa labis na takot lalo na't nagkalat ang kanyang dugo sa kahit na saang bahagi ng kapilya. Dumanak ang dugo sa kurtina, upuan at sahig. Nagsigawan kami nila Mama at nagtago sa likuran ni Father. Si Father naman ay nanginginig na inilabas ang kanyang holy water at walang babalang iwinisik ulit sa sanggol na basta na lang nagwala at para bang pusang nagpupumiglas. Maya-maya'y tumirik ang mga mata ng sanggol at naghalo na ang luha, laway at sipon. Gusto kong himatayin Kuya Bari sa sobrang takot nang mapagtanto kong may pangil ang sanggol at may nakasabit pang balat mula sa lasing na lalaki rito. Nang muli niyang gapangin ang lalaki, ay nagmamakaawang niyugyog ni Mama si Father. Sa nanginginig na boses, sinabi niya na kung kampon ng kadiliman ang sanggol dahil nagagawa nitong gumawa ng mga bayolenteng kilos, mas mabuti pang binyagan na niya ito para tuluyan ng malinis ang kanyang mga kasalanan. Tumalima naman kaagad si Father at ipinikit ang kanyang mga mata. Nanginginig na humawak ako sa upuan para umamot ng suporta. Sa mura kong isipan, hindi ko akalaing makakaranas ako ng ganitong uri ng takot. Iyong takot na wala na yatang mapagbubuntunan pa. Noong sinimulan niya ang seremonyas ng pagbibinyag, naglapitan ang iilan sa mga kalalakihang pinakiusapan ng aking ama. Hinawakan nila ang sanggol at hindi ito hinayaang makatakas. Kakaiba Kuya Bari, tingin ko sa sanggol ay para bang malaking tao na may sarili ng isip. Alam niya kung ano ang ginagawa ng mga tao sa kanya at nangyayari sa kanya dahil halos mamilipit ang mukha nito sa sakit habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga tao. Ilang saglit lang, inagulat kami nang biglang magbago ang kulay ng sanggol. Naging kulay reddish-brown ang kanyang balat at naging paos ang boses. Matingkad ang kanyang mga mata at naging hitsurang matanda. Ang kanyang kanang paa ay mas maiksi sa kaliwa na naging dahilan siguro sa pagiging mabilis niyang kumilos. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa paminsan-minsan na lang ang ginagawa niyang paghikbi. Ni hindi na siya gumagalaw. Masyadong imposible para sa isang normal na sanggol na hindi pa kayang tumayo. Ang sabi ng mga nakatatanda sa amin, tiyanak raw ang nasabing sanggol. Sila ay nabuhay dahil sa kagustuhang makapaghiganti sa kanilang sinapit na aborsyon sa kamay ng kanilang mga magulang. Minsan naman, nabuhay sila dahil namatay ang kanilang ina
sa panganganak at hindi sila nailigtas, na hindi rin nabigyan ng binyag para tuluyang makaakyat sa pintuan ng langit. Matapos mabinyagan ang sanggol, hindi na gumalaw ito at bigla na lang lumabas na ang tunay na anyo nito. Hindi ko alam kung anong kababalaghan ang aking nasaksihan, ngunit nasisiguro kong sila ay parte ng ating mundo, masama man sila o hindi. Inilibing namin ang tiyanak sa sementeryo at dinalaw-dalaw taon-taon. Hanggang ngayon, naaalala ko pa din ang binyagang iyon. Sana nga ay wag nang maulit pa at magsilbing aral sa lahat ng kabataan na ang aborsyon ay hindi solusyon upang makaiwas sa obligasyon. Napagtanto ko lang, Kuya Bari, na ang sanggol na napulot ko ay nagmula siguro sa kabilang sitio kung saan siya nabibilang. Walang nakakaalam kung papaano ito nakarating sa kapilya namin. Ngunit kung sino man ang ina ng batang iyon, ay sigurado akong malungkot na malungkot siya dahil nawala ang kanyang pinakamamahal na anak. Isang pangyayari na hindi ko po malilimutan na nagkaroon kami ng kakaibang karanasan. Isang kakaibang sanggol ang nagpabago sa aking pananaw dahil lang sa isang binyagan sa baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbahagi nito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Leslie. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Benjo, 33 taong gulang. Kagaya ng mga napapakinggan kong kwento, mayroon din po akong kakaibang karanasan na hindi ko malilimutan na gusto ko ring ibahagi po sa inyong lahat. Naganap po ito nang sa unang pagkakataon ay mayaya ako ng dati kong kababata at matalik na kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Alex sa isang probinsya na hindi ko nababanggitin pa ang pangalan at eksaktong lokasyon. Medyo maselan kasi ang karanasan kong ito, Kuya Bari. Magkasanggang dikit kami ni Alex noon pa man. Dahil nga magkababata po kami. Higit pa sa magkapatid ang turingan naming dalawa na hindi naman nakapagtataka dahil pareho kaming solong anak. Palagi rin kaming magkasama sa kahit saan at sa kahit anong lakad. Minsan nga, nagkakakantsawan na kami ng ibang mga kakilala namin na baka may bakla sa aming dalawa dahil daig pa raw namin ang magsyota na hindi mapaghiwalay. Mga birong tinatawanan na lang namin dahil alam naman naming pareho na tunay kaming mga lalaki, Kuya Bari. Ang buong akala ko noon, panghabang buhay ang pagkakaibigan namin ni Alex. Ngunit hindi pala. Nangyari po ang isang pagkakataon na sumubok sa pagkakaibigan namin ng isang araw ay yayain nga ako ni Alex na sumama sa kanya sa isang probinsya. Nakuha raw kasi siyang isang ninong ng isang bibinyagang pamangkin ng nililigawan niyang babae na si Tina at sa probinsya raw ng mga ito gaganapin ang binyagang iyon. May ilang buwan na ring nililigawan ni Alex si Tina matapos niya itong makilala sa isang bus na nasakyan niya nang minsang papauwi raw siya. Sa tingin ko nga ay malakas ang tama ni Alex kay Tina dahil lagi nitong bukang bibig ang pangalan ng dalaga. Bagay na naintindihan ko naman, Kuya Bari, dahil iyon pa lang ang unang pagkakataon na nagkaroon ng interes at nanligaw sa isang babae itong si Alex. Dahil hindi ko naman mahindian si Alex sa pagyaya sa akin, sumang-ayon na lang akong sumama rito. Isang araw, bago ang binyag ng pamangkin ni Tina, bumiyahe na kami patungo sa probinsya nila. Hindi ko inaasahan na napakalayo pala ng lugar na iyon mula sa Maynila. Sa tansya ko po ay higit din 10 oras ang ibinyahe namin.
Napabulong pa nga ako ng pasasalamat nang makarating na kami sa mismong lugar nila. Maayos naman ang pagtanggap sa amin doon bilang mga bisita. Sa katunayan, ng gabing palang iyon ay nag-umpisa na ang kasiyahan doon. Nalaman namin ni Alex na isa sa lahi ng mga katutubo ang pamilya ni Latina at gayon din ang pamilya ng lalaki na asawa ng ate niya na siyang ina ng batang bibinyagan. May mga pagkakataon na hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkailang sa tuwing titingin sila sa amin habang nag-uusap-usap na para bang kami ang pinag-uusapan nila. Siguro dahil nga sa mga purong Tagalog kami at hindi nakakaintindi ng mga salita nila. Kaya naman kahit nagkakasiyahan pa, nagpaalam ako kina Alex at Tina at sa mga kaanak na rin ito na mauuna na akong magpahinga. Sinamahan naman kami ni Tina sa kubong tutulugan namin ni Alex. Noon na namin nalaman na sa ibang kubo pala pinapatulog ang mga nagiging bisita roon na siyang nakaugalian sa tribo nila ayon na rin kay Tina. At dahil na rin sa pagod at haba ng ibinyahe namin, mabilis po akong nakatulog kahit pa rinig ko hanggang doon ang ingay sa labas. Ngunit nagising din ako nang makaramdam ng ginaw. Napakalamig na kasi ng mga oras na iyon. Iyong lamig ba na parang tagos hanggang buto? Pagbangon ko, nasa higaan na pa rin pala si Alex at mahimbing na natutulog. Sinubukan kong maghanap ng maikukumot kaso wala akong makita. Nang mapasipat ako sa suot kong relo, nalaman kong 2:00 pala ng madaling araw na yun. At dahil hindi na rin ako nakatulog pa muli, naisipan kong manigarilyo na lang habang naglalakad-lakad sa labas, Kuya Bari. Habang ako po ay nagmumuni-muni, nakarinig ako ng parang mahihinang boses na nag-uusap-usap. Hinanap ko kung saan iyon nanggagaling hanggang sa nakarating ako sa isang bahagi kung saan nakatanaw ako ng bahagyang liwanag na tila nanggagaling sa apoy. Lumapit ako ng bahagya para makita kung ano ang mayroon doon at noon ko na lamang may mga tao roon. Siguro mga kaanak iyon ni Tina na tila mga abala sa pagluluto para siguro sa gaganaping handaan kinabukasan. Nakakita kasi ako ng malalaking kawa na nakasalang sa mga apoy. Mas lalapit pa sana ako pero bigla akong napatigil nang makarinig ako ng mga sigaw na humihingi ng saklolo. Sa taranta ko, napatago ako sa kumpol ng mga halaman. Isiniksik ko ang sarili ko doon habang maingat na nagmamasid sa paligid. Mula roon, kitang-kita ko ang 2 lalaki na kinakaladkad ng ilang kalalakihan habang kapwa nakatali ang mga paa at kamay. Medyo madilim pero namukhaan ko ang 2 lalaki na siyang nakasama namin ni Alex sa sasakyan nang papunta kami roon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakita ko rin na lumapit doon ang biyenang lalaki ng ate ni Tina. May hawak-hawak iyong isang mahabang itak at walang sabi-sabing magkasunod na tinagpas ang mga ulo ng 2 lalaking nakagapos na animoy tumagpas lang ng ulo ng hayop. Nasindak ako sa nasaksihan kong pangyayari, Kuya Bari. Nalaki ang aking mga mata habang nanginginig sa takot. Kitang-kita ko rin kung papaano itinali ng mga lalaking iyon ng patiwarik ang mga pugot na katawan sa magkahiwalay na puno at sa ibaba ng mga ito may mga nakasahod na mga banga. Habang abala ang mga ito sa kanilang ginagawa, nagmadali akong gumapang at umalis sa pinagtataguan ko
at ako'y bumalik na sa kubo namin ni Alex. Agad kong ginising si Alex at ipinaalam sa kanya ang mga nakita ko. Sinabi ko ba nga na baka mga lahi ng kanibal ang angka ni Tina at karne ng tao ang kinakain ng mga ito? Hindi pa ako tapos sa pagsasalita nang biglang dumating si Tina. May daladala iyong 2 tasa na mainit na kape at iniabot ito kay Alex. Nang makaalis si Tina, agad kong kinuha kay Alex ang mga tasa ng kape at itinapon ang mga iyon. Naisip ko kasing baka nilagyan iyon ng pampatulog ni Tina. Sinabihan ko si Alex na tumakas na kami at umalis na sa lugar na iyon. Pero iba ang reaksyon na nakita ko kay Alex. Salungat sa inaasahan ko. Ikinagulat ko rin nang sabihin niya sa akin na matagal na raw niyang alam ang tungkol sa totoong pagkatao ni Tina at ang angkan nito. Sinabi rin niya sa akin na hindi raw mga kanibal sina Tina, kung hindi mga uri ng aswang. Bago pa raw siya pinayagan ni Tina na manligaw dito, ipinagtapat na raw nito sa kanya ang lihim nitong pagkatao. Noong una daw ay natakot siya sa nalaman tungkol sa babaeng gusto niyang ligawan, pero dahil talagang mahal daw niya ito, kaya itinuloy niya ang kanyang panliligaw dito sa kabila ng mga nalaman niya dito. Sa katunayan, isa raw sa pagsubok ni Tina sa kanyang senseridad ang ginawa niyang pagsama sa akin doon para maging isa sa mga alay sa gaganaping binyagan. Parte raw ng tradisyon ng angkan nila Tina ang mag-alay ng dugo ng tao sa tuwing may gaganaping okasyon sa kanila, at pagkatapos ang karne at mga lamang loob nito ang siya ring magiging handa nila na pagsasalu-saluhan. Ngunit dahil daw mas nanaig sa kanya ang matalik naming pagkakaibigan, pinakiusapan niya si Tina at ang mga magulang nito na wag na akong isama sa magiging alay nila. Sinabi raw niya sa mga ito na hindi niya ako kayang ipahamak dahil higit pa sa kadugo ang turing niya sa akin, bagay na inunawa naman daw ng pamilya ni Tina. Sa katunayan daw, ang kapeng ibinigay ni Tina ay may sangkap na dadaya sa aking paningin para daw hindi mabunyag sa akin ang tunay na itsura ng karning ihahanda nila. Pero dahil sa itinapon ko nga ang kape, kakailanganin ko raw na magpanggap na lingid sa akin ang mga makikita ko. Nagimbal ako sa lahat ng aking narinig sa aking kaibigan. Hindi ako nakatulog. Noong sumapit ang umaga, nag-umpisa na ang pagbibinyagan sa pamangkin ni Tina sa paraan ng tradisyon nila. Pero higit pa sa aking inaasahan ang nasaksihan ko ng mga oras na iyon, dahil hindi lang ang pagkain nila ng karne ng tao ang aking nasaksihan, kung hindi ang pagbabago ng kanilang mga anyo. Sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, nasa kaanyuan na sila ng mga nakakatakot na nilalang, bagay na lalong nagpasindak po sa akin. Pero katulad ng bilin sa akin ni Alex, kailangan kong umasta ng natural lang na parang hindi ko nakikita ang mga hitsura nila ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung papaano kong natagalan ang nakakakilabot na mga senaryong nasaksihan ko. Ngunit laking pasasalamat ko pa rin nang muli na kaming bumiyahe ni Alex kasama si Tina at ang pamilya nito pabalik ng Maynila. Habang nasa biyahe kami, nagawa ko pang magpanggap na parang walang nangyari, pero nang makauwi na ako sa amin, para akong naupos na kandila at hindi makapaniwala sa mga nangyari sa akin, lalo na ang katotohanang maaari din pala akong ipahamak ng itinuring kong matalik na kaibigan. Noon ko natutunan ang aral na trust no one. Simula rin noon, Kuya Bari, iniwasan ko na si Alex. Bumukod ako ng tirahan at ibinilin sa mga magulang ko
na huwag sasabihin sa kanya kung saan ako nakatira. Hanggang sa wala na akong naging balita tungkol sa aking kaibigang si Alex. Gayunpaman, sa kabila ng nangyari sa amin, hindi ko pa rin naman siya nakakalimutan na minsan ay naging mabuti kaming magkaibigan. Isang karanasan na talagang hindi ko po malilimutan. Kaya po ako sumulat sa inyo, Kuya Barry, para sa inyong channel. Isang binyagan na kakaiba. Isang pangyayari na muntik nang kumitil sa aking buhay dahil lang sa isang binyagan sa tribo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry, at sana po ay mapili nyo rin po itong basahin sa inyong channel. Maraming salamat po at God bless po sa lahat ng kasundo na nakikinig ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW na patuloy pa ring nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Paki-shoutoutan po ang kaibigan ko at pamilya Gutierrez sa Bulacan. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Benjo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.